barangay Kayos, Dumangas matapos naglaptang impormasyon nga ginbayluhan sang aswang nga 2 ka bulan nga lapsag sa nasambit nga lugar. Yung video na sinend sa amin, nakita lang, portion lang muna, na yung bata nasa bintana hawak ng isang babae at tinapon sa labas. Tapos nagsigawan na yung mga tao. So pumunta kami doon, pinausap ako ng nanay, sabi, wala na tayong magagawa kasi wala na yung si Toto. Sabi ko, sino si Toto, nay? Sabi niya, yung apo ko na namatay. Na-notice ko na lang after 2 weeks na pagkapanganak niya, doon siya umpisang inubo, doon siya umpisang umiyak. Pinadede ko siya gamit yung feeding bottle. Medyo nakatulog na ako nang bigla na akong nakagising. Si Toto hindi na humihinga! Nagpanik na kami noon, hindi nala sa ospital. Ang sabi ng doktor, nire-revive na lang siya kasi wala na talaga. Malaman ko syempre, sobrang sakit. Anak mo yun eh. Mahal na mahal namin yun eh. First baby. Hindi ako magpati kasi naramdaman ko eh. Hindi si Toto patay, buhay yan. Pagkakarga ko sa kanya, yung timbang parang hindi normal na bata. Sabi ni mama niya, parang bigat ni Toto. Sabi niya, baka inengkanto daw, inaswang. Hindi namin inilagay sa morgue. Sabi ni mama, dali natin pauwi. Kasi malakas na yung loob niya, buhay si Toto eh. Tawag kami ng albularyo. Sa ngalan ng ama, ng anak. Siningnan ko yung bata, yung damit niya, pinatpat ko. Buhay pa ang bata. Sabi nga ng albularyo, inaswang daw. Pinalitan daw ng bunga ng star apple at saging. After 3 days daw, babalik si Toto. Yung mga haka-haka na yung bata na pag nakursunadahan ng aswang, pinapalitan ng kung anong bagay, ng katawan ng saging. Mga common na kwento yan na maririnig mo sa province ng Iloilo pero walang proof. Parang speculation na pag may namatay na bata doon na hindi na ipagamot, sabihin nila pinalitan yan, hindi nyo na anak yan. Ang pananiwala na yan, yung kinuha ng isang mangkukulam, nagdadasal siya, at kapangyarihan na nanggagaling sa mga espiritu noon. May babae daw na sa bintana, tinitingnan ako, tapos dilat na dilat yung mata. Tapos may bata sa pintuan, parang yung kamay, tapos tinitingnan yung tiyan ko. Nung kasi hindi pa nabinyagan, sa tiyan ko pa lang, parang gusto na talaga nilang kunin si Toto. Makakadagdag daw ng kanilang kakayanan, magpahipan. Kasi babalik si Toto once na nahipan. 3 days, hindi pa rin bumabalik. Ang sabi ng albularyo, huwag niyong iyakan. Hindi yan ang anak niyo. Inaswang lang yan. Buhay ang anak niyo. Yung taong tinuturo may kagagawan, pare-pareho ba? Oo, isang tao lang daw. Taga dito daw. Pero hindi ko kilala. Sinabihan niyo yung taong yan. Pumunta ba siya? Hindi. Ano ba palagay mo sa akin? Aswang? Ang kredibilidad, ang pamilya ng tinutukoy nila nasira na. Hihingi sila ng hipan yung bata nila. Hinihingi sa kabilang side na ipalabas din nila yung albularya nila. Ayaw man lang. Pinuntahan ko nga doon, sinubukan kong kausapin yung kamag-anak. Talagang ayaw talaga magpa-interview, sabi ng kamag-anak. March 18, din ko napansin na lumaki yung itlog. Tapos yung kaliwang katawan, lumalaki. Parang hindi mo maintindihan na nagbabayulet, pati yung mukha. Noong pang-5 araw, pumunta dito yung mga barangay, yung doktor, mga pulis. Sabi daw kukunin daw si Toto kasi ililibing na lang daw kasi baka makaano daw sa kalusugan namin. So hindi kami pumayag. Pagbukas, ayun, nakita yung malaking katre sa gitna. Nandoon yung bata, nakakulabo. Hindi ko na makaya yung amoy. Pati yung chip tanod ko, nagbaba na tayo. Kaya baka magkasakit pa tayo nito. In-advise din ng albularyo na kung gusto nyo talaga malaman na pinalitan siya o hindi, ihagis nyo sa bintana kasi doon lalabas kung anong ipinalit sa kanya. Pagka kinulam ka, papasok yung kapangyarihan doon sa bata. Kaya ang ginawa siguro ng mga magulang para makita kung talagang kinulam, ay tinapon nga yung bata. 2 days pa lang, nag-iba niyang itsura, lumuluha. Sa tingin mo ba papayag ako na itapon natin ang anak natin sa bintana? Napalitan na yan.
Anak natin yan. Hindi mo kailangan itapon. Yung una, ayaw talaga ng asawa ko. Si anak namin yun daw eh. Bakit daw ihagis? Sobrang sakit daw sa kanya. Parang basura lang daw na itapon. Hindi po ako pumayag, kaso ayun po, yung ginawa po nila. Ginawas mo kagaling. Patawarin si mama kung gagawin namin sa kanya kasi gusto din namin yun malaman kung pinalitan siya talaga. Pagkahulog, sumigaw ako. Sabi ko sa mga tao, tingnan nyo si Toto. Ako mismo yung nagbukas una sa kumot na kinaboy sa bintana. Nakita ko lang yung bakas ng hinigaan ng bata. Honestly, hindi po ako naniwala sa ganyan. Pero po nung inagis, natulala po ako. Wala na po eh. Niwala na sinisi ko yung sarili ko. Kasi sa aming pamilya ko yung di naniwala. Pero kapag yung ginawa na, totoo pala. Pagkatapos tapon ng bata, sinabihan kami ng lula na maniwala ka muna. Wala talaga ang bata. Sabi namin hindi kami maniwala. Kasi on the first place, wala namin nakita yung pagbalot ng bata at saka ang bata kung talagang tinatapon sa bintana. Talagang hinulog ko. Hindi ako yon nagbibiro, hindi ako gumagawa, nga hindi ko paghihulog. Kasi ang chismis ng tao, gawa-gawa namin. Malapit din isang oras, kita namin may bata doon. Bata nasa sako eh. Yung kita ko may distansya, yung unang pinagtapunan, saka yung nalagyan ng bata na nasa sako. Ang nakita ko ulo ng kambing, hindi ito tao. Maitim. Kita mo ng buhok ng kambing dito sa dulo, nga makapal. Yun, ang itim-itim talaga. Humingi ako ng pasensya talaga. Hindi ko man lang siya nakasama ng matagal. Kasi nag-work ako. Wala ako palagi sa tabi niya. Sabi ko, nagkapag-desisyon na kami ng asawa ko nga ipapalibing na lang namin. Diretso na namin nilibing. Lahat ng mga gamit niya, yung gatas yung natira. Pag alam ko yung lahat na namatay, yung mga gamit na iniwan niya, nagsama. Isa sa mga findings ng ating doktor nung tinignan po nila ay meron pong maraming gatas po sa bibig ng bata. Parang nag-aspirate ata yung bata. Most probably baka ho binigyan ng maraming gatas o na hindi na ho maganda ang pakiramdam, so hindi na ho makaya. Nung gabi na yun na may humingi ng tulong, nung napansin ko, nakita ko sa mukha ng bata, mayroong gatas dito at saka maraming sipon na namumutla na. Sinipsip ko yung sipon ng bata at saka mayroong gatas na lumabas. Inuubo naman ulit siya. Pina-check ulit namin doon sa doktor, doon sa amin. Niresetahan ulit kami ng bagong gamot. Inuubo siya na ilang beses niya dinala sa pagamutan. Malaking factor yon. Kasi kung hindi ho treated yung bata during that time o hindi ho na kompleto ang pagbigay ng gamot, hindi rin nag-respond sa gamot na binibigay, tuloy-tuloy yung sakit ng bata. So magkaka-develop talaga siya ng bronchopneumonia. Yung nakikitang lumuluha, may lumalabas na whatever fluid, maaring nandyan na yan. Lumabas na lang siya. Pero there's no proof na talagang may life pa after that. Yung pagtatago ng ganyang bangkay sa bahay na state of decomposition na, maraming mag-spread ng mga diseases yan. Sobrang sakit nung nawalan kami. Tapos gagawin pa nila kaming katuwaan. Pupost pa sa social media. Yung sabi, baliw daw. Bala kayo, sabi kayo ng baliw. Yung sa amin lang tayo, yung simpatiya nyo na lang talaga. Kasi nawalan kami. Nawalan kami, anak namin yun eh.
tanggap ko na to. Wala ka sa tabi ko. Pero sa nararamdaman ko, ara ka sa akin. Kada tulog ko, mahal na mahal sa kato. Nagpasasalamat ako kahit 2 months na po yung nakasama namin ng baby ko. Salamat, sir, kasi binigyan ng mabuti yung baby. Toto, kung saan ka man ngayon. Sana nasa mabuti ka na kagalagahan. Alam ko, anghel ka na namin lahat. Sana bantay mo na lang kami. Mahal na mahal ka ni Mama. Mahal na mahal ka namin lahat, Toto. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.